Nasa EDSA Shrine pa rin na ang supporters ni Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon at bakit daw ba nananatili pa dyan ang Duterte supporters? Sherry, dito nga sinimula na nga ng ilang supporters si Vice President Sara Duterte ang kanilang ika-4 na araw ng protesta laban kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa EDSA Shrine. Martes pa lang, may ilan ng mga taga-suporta ng Vice Presidente ang nagsimula ng kanilang protesta para sa pag-impeach sa termino ng Pangulo. Naglatag din sila ng kanilang mga banig para sa protestang inaasahang tatagal ng ilang araw. Ang isa pa nga sa mga nakausap ko rito, hindi raw aalis hanggat hindi klaro ang magiging lagay ni Sara Duterte sa Kongreso. Sheryl, kung maaalala natin noong Lunes, November 25, nagkaroon ng budget hearing ang Office of the Vice President at ngayong araw magsisimula sana ang kanyang investigasyon sa National Bureau of Investigation. Ngunit nagpadala ito ng sulat sa nasabing institusyon na hindi ito makadadalo ngayong araw. Sinasabi naman ng karamihan ng nandito sa EDSA Shrine na hindi nararapat at hindi na tama ang mga paratang na kinakaharap ng Vice Presidente. Kanila mas maigi pa ang pagtuunan ng pansin ng ibang isyu sa bansa tulad ng mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaninang umaga, pinili muna ng mga taga-suporta na umuwi para nga raw may mas komportable silang pahingahan at dahil na rin sa pabugso-bugsong ulan na kanilang naranasan. Inaasahan pa rin ng mga otoridad kabilang na ng Philippine National Police at Quezon City Police District na dadagsang muli ang tao mamayang hapon mula 3 p.m. Sa ngayon, wala pa rin daw garantisado mga programang isasagawa ang mga taga-suporta. Pero isa sa mga usual nilang gawain ay magsindi ng kandila at kumanta para sa Vice Presidente. Kasabay ng protesta ng mga supporters ng Vice Presidente, tiyak din daw na mas babagal ang daloy ng trapiko ngayong araw. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.